Kasi nagbasa po ako ng Bible, yung bagong tipan. May nabasa po akong 4 na bautismo sa Bible na binabanggit. Alin-alin? Una ho, bautismo ni Juan. Pangalawa? Bautismo sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Mm. Pangatlo, yung bautismo na binabanggit dun ng mga apostol na bautismo sa pangalan ni Jesus. Mm. At pangapat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Ano pagkaugnay ng 4 na yun dun sa... Wala namang 4 na bautismo sa Biblia. Ang nasa Biblia, bautismo, 2 lang. Ano? Bautismo ni Juan, o 3 pala, ibig sabihin. Bautismo ni Juan, tapos bautismo doon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tapos yung bautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Tatlo lang. Yun hong sa pangalan ni Jesus. Tapos Kasama na nga yun doon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo eh. Hindi, bakit po kasi ganito ang napagbasa ko ng Bible? Di ba, kasi ang utos po dun sa Mateo ba yun? Sa Marcos? Mateo. Na Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. O pareho rin yung nasa gawa yun. Pagdating sa gawa, sabi ng mga apostol, magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Pareho yun. Isa na lang o hindi na yung 3? Ba't hindi? Ba't o ganun nga? Eh, tinan mo nga. Sabi ni Chris, sino ba may sabi ng prescription? Hindi, si Kristo po ang Hindi, pakinggan mo muna ako. Sino ba may sabi ng prescription? Di ba si Pedro? Aba. Naghihingi kasi ng patawad yung mga tao para mapatawad sila dahil pinatay nila si Jesus eh. Lumapit sa kanila sila kay Pedro. Sumagot si Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Ayun. Sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Ang kausap diyan ni Pedro, yung magpapabautismo. Aba. Yung candidate for baptism. No? Ngayon, pupunta ka kay Kristo, magpapabautismo ka sa pangalan ni Kristo, yun ang prescription. Punta ka kay Kristo. Pagdating mo kay Kristo, Panginoon, magpapabautismo po ako dahil para mapatawad ako sa kasalanan ko. Sasabihin naman ni Kristo doon sa bautisador. Ang kausap doon yung bautisador eh. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magkaiba kasi pinagsabihan eh. Yung sa Gawa 2:38, ang pinagsabihan yung magpapabautismo. Sa 28:19, ang sinabihan yung babautismo. The one who will officiate the baptism. Alin ang susundin mo ron? Kung ikaw ang nagbobautismo. Ang susundin ko, kung ako nagbobautismo, babautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo dahil ako inutusan nun eh, hindi naman ikaw eh. Hindi, sabi kasi ni Apostol Pablo dun sa na sabi nung nagtatalo-talo yung mga na ako nabautismuhan ni Apollo, ako nabautismuhan ni Pablo, ang sabi, di ba nabautismuhan kayo sa lamang pangalan, sa pangalan lamang ni Jesus? Hindi ganoon. Basahin natin yung nakasulat. Sa Korinto ho ba yan? Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo. Walang kinalaman sa bautismo yon. Ako'y kay Pablo, sabi nung isa. Sabi naman ng isa. At ako'y kay Apolos. Sabi naman ng isa. At ako'y kay Cephas. At ako'y kay Kristo. Tuloy. Nabahagi baga si Kristo. Nagtuturo na si Pablo. Ba't kayo ganyan? Sinasabi nyo, meron kay Pablo, meron kay Apolos, meron kay Cephas, meron kay Kristo. Nabahagi ba si Kristo? Have you divided Christ between you? Binahagi nyo ba si Kristo? Tuloy. Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo. Bakit meron kay Pablo? Bakit si Pablo ba ipinako sa krus dahil sa inyo? Tuloy. O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. Binautismo ba kayo sa pangalan ni Pablo? Ayun ang sabi niya. Tinuturuan niya lang ang members na huwag magkahiwa-hiwalay ng prinsipyo. Pero walang sinabi ron na bautismo lamang sa pangalan ni Kristo. So, dapat po pala yung sa pangalan ng Espiritu. Ayun ang utos sa bautisador. Kung ako magbabautismo sa'yo, doon kita babautismohan.